sama-sama tayong magiging saksi. Isang grass fire ang sumiklab sa Barangay Mamplasan sa Binyan, Laguna. Alas 6 ngayong gabi nang ma-monitor ang sunog sa madamong bahagi ng barangay, malayo sa kalsada. Ayon sa Binyan City DRRMO, kontrolado na ang sunog. Bago sa saksi, arestado ang 4 na sundalo sa San Simon, Pampanga matapos makipaghapulan sa mga pulis at mahulihan ng mga baril. Ayon kay PNP Region 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, nagsumbong sa pulisya ang isang residente na 5 araw na umano siyang sinusundan ng isang sasakyan. At nang lapitan ng mga pulis ang sasakyan, bumunot umano ng baril ang isa sa sakay nito, saka humarurot palayo. Binaril ng pulis ang gulong pero nakalayo ang mga suspect bago naharang sa Barangay San Agustin. 4 ang arestado, kabilang ang isa na sugatan matapos umanong tamaan ng ligaw na bala sa leeg. Papagaling na siya sa ospital. Base sa investigasyon, mga sundalo sila na mayroon umanong misyon pero ayon kay Fajardo, wala itong koordinasyon sa pulisya. Sasampahan sila ng reklamong unjust vexation at paglabag sa election gun ban. Hawak na ng mga pulis ang isang lalaki na nambastos umano sa altar sa Taal Basilica sa Batangas. Saksi si Bam Alegre. Dire-diretso at bigla na lang ipinarada ng rider ang kanyang motorsiklo sa tapat ng altar sa Taal Basilica kahapon. Ang angkas niyang babae sabay ring bumaba at lumayo. Umakyat naman ang lalaki sa altar, umupo sa upuan ng pari at bigla pang pumalakpak. Itinaas pa niya ang kanyang kaliwang paa. Sinisiga pa namin makuha ang pahayag ng pamunuan ng Taal Basilica kaugnay sa insidente. Pinuna ng mga residente at deboto ang viral video. Parang kabastusan yung ginawa niya eh. Tapos pumalakpak pa. Maling-mali po talaga. Ang laki ng pagkakasala ng ginawa niya. Ito ang harapan ng simbahan. Ganito lang kababa yung hagdan kaya madaling naiakyat yung motorsiklo. Nagkataon din na bukas yung pintuan kaya naituloy-tuloy hanggang sa may looban, sa lugar ng altar. Hawak na ng mga pulis ang suspect na ginawa yon dahil gusto raw niya mabasbasan. Ang gusto ko lang po mabasbasan. Yun po. Yun po ang gusto ko. Depende nila sa kanila kung masamang tingin nila sa akin. Dahil gusto ko mabago ang buhay ko. Ikaw hindi masama tingin mo sa inyo? Hindi nga, sumuko naman ho ako. Kung hindi ako sumuko, wala ako dito. Baka yung nagtatago na. Gate pa niya wala siyang maling ginawa. Hindi po. Hindi po mali yun. Nagsisisi ka ba sa ginawa mo? Hindi. Sabi ng magulang, wala daw bisyo yung bata. Pero nung nandito na yung bata ay nanghihingi siya ng sigarilyo sa mga kapwa preso niya. Ay nang tinanong natin ay sabi niya ay nakagamit siya ng marijuana. Nabili niya online. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending religious feelings. Saklaw niya ng mga aksyong notoriously offensive o labis na nakakabastos sa mga mananampalataya na ginawa sa isang lugar para sa religious worship o sa kalagitnaan ng religious ceremony. Kaakibat ito ang parusang hanggang 6 na buwang pagkakakulong. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre ang inyong saksi. Umabot na sa 4 na lokal na kandidato ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa mga kontrobersyal na pahayag. Ang pinakabago, isang kandidato sa pagkagobernador sa Davao de Oro. At sa Maynila, sinulatan din ng COMELEC ang isang kandidato sa pagkakonsehal dahil sa anilay sexually suggestive elements sa campaign jingle. Saksi, si Sandra Ginaldo. Campaign jingle ito ng vlogger na si Mocha Uson, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila. Pero hindi ito pasok sa panlasa ng COMELEC. Kaya sinulatan ng COMELEC Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections si Uson at tinukoy ang sexually suggestive elements nito. Maaaring maging dahilan daw ito para hindi mapag-usapan ng seryoso ang polisiya, pamamahala at kinabukasan ng mga komunidad. Itigil na lang po muna yung pagpapalabas niyan. Kung nagkagastos na po dyan, ganun po talaga yung consequence niyan.
Kasi sana po naman ay napag-isipan muna natin bago natin inilabas o bago natin ginamit yung isa pong materyales na maaari po maka-offend sa sensitivities and sensibilities ng mga tao, lalo na po mga kababaihan. Sabi naman ni Uson sa kanyang sulat sa COMELEC, inutusan na niya ang kanyang campaign team na itigil ang paggamit ng jingle. Nire-review na raw nila ang lahat ng kanilang content para matiyak na pasok ito sa standard of decency at akma sa public discourse and electoral engagement. Sulat pa lang ang pinadala ng COMELEC kay Uson, pero posible raw itong maging show cause order depende sa gagawing hakbang nito. Show cause order naman ang in-issue sa gubernatorial candidate na si Davao de Oro, 2nd District Representative Ruel Peter Gonzaga dahil sa mga naging pahayag niya sa 3 magkakahiwalay na pagtitipon. Ang videong ito na nakarating sa COMELEC kuha umano sa Bulawan Festival noong March 8. Ginugunita rin noon ang International Women's Day. Ang mga lalaki, maayo kayo. Kamu bang mga babae? Maayo pa po o mas maayo pa mo sa mga lalaki? O na yung mga pangutana nga gikinahanglan tubagon ninyo. Nga naman, moingon dayon mo, kaming mga babae, equal me sa mga lalaki. Di na natinuod karon kay kasagaran sa babae, mupili na asa man ko sa ilalom o sa taas pa ko. Binanggit din sa show cause order ang payag ni Gonzaga sa isang kandidato sa pagka-board member sa hiwalay na pagtitipon. Pero sultihan ta mo, si 14 anyos na nga byuda, sigurado ko na pilot na lang iya. Sokol magagagaway din eh. Sa isang kampanya, may ganito naman siyang sinabi. Paulian tagahalang, pikangkang na. Ayon sa COMELEC Task Force SAFE, posibleng paglabag ang mga yan sa resolusyon ng Komisyon Laban sa Diskriminasyon at sa Fair Campaigning Guidelines. Partikular dyan ang probisyon sa discrimination against women at gender-based harassment. 3 araw ang ibinigay kay Gonzaga para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election offense o petition for disqualification. Hiningan namin ng reaksyon si Gonzaga pero wala pa siyang tugon. Pag-aaralan naman ng COMELEC ang paliwanag ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia, kaugnay ng pahayag niya sa single mothers. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, pwede sumiping ho sa akin. Paliwanag ni Sia, hindi nakadiscriminate o nakaharas ng babaeng solo parents ang pahayag niya. Hindi rin daw nawalan ang solo parents ng fundamental human rights at freedom. Maaring magaspang daw ang dating ng kanyang pananalita pero bahagi raw ito ng kanyang freedom of speech o kalayaang magpahayag. Aminado ang COMELEC na hindi nila mababantayan ang lahat ng ito kaya nagpasalamat sila sa mga nagpo-post ng video ng mga kandidato online. Ayaw natin sa mga ganyang klase na pag-uugali. 44,000 po ang kandidato natin. And therefore, hindi po namin kaya i-monitor lang. Pero naandyan po lahat ng sambayanan para i-monitor yan. Nanunood po kami. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pinalaya na ang driver ng SUV na nag-viral matapos biglang humarurot paatras at makabangga ng ilang sasakyan sa Quezon City. Saksi, si Rafi Tima. Hindi lang isa kundi maraming netizen ang nakapag-video sa SUV bumangga sa isa pang sasakyan. Kausap na ng pulis ang driver ng SUV nang biglang umatras ang SUV at nagpaikot-ikot pa sa isang gasolinahan. Paglilinaw ngayon ng Quezon City District Traffic Enforcement Unit, hindi nagtangkang tumakas ang driver ng SUV. Nung kinausap siya ng investigador, sabi niya, apakan niya lang, panic po daw siya. So parang panic attack yung nangyari sa kanya. Parang may medical condition po siya. Kung babalikan nga ang unang bahagi ng isa sa mga video, makikitang may tila inaabot sa loob ng SUV ang pulis na kausap ng driver. Pinapapatay sa kanya yung sakyan, yung kukunin yung susi. Kaso parang hindi makausap na maayos yung driver, naapakan na naman ulit niya yung silindador kaya hanggang umatras. Pinalaya na ang driver na 68 taong gulang at isang retiradong US Navy matapos makipag-areglo sa lahat ng nabangga. Inako niya ang pagpapaayos sa mga nasirang sasakyan. Maayos na rin ang kanyang kondisyon ayon sa pulisya. Hindi na itutuloy ang reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties na unang binanggit ng pulisya na posible niyang makaharap.
Ayon sa pulisya, may matututunan sa karanasang ito ang iba pang nagmamaneho, lalo't marami ang magbabiyahe ngayong Semana Santa. Pag magta-travel sa daan, dapat di lang maayos yung sasakyan. Dapat maayos din ang kondisyon ng nagmamaneho. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Ilang araw bago ang inaasang dagsa ng mga bakasyonista sa Semana Santa, nagkasunog po sa barkong nakadaong sa Pantalan sa Occidental Mindoro. Saksi, si Oscar Oida. Abala sa pagkakarga ng mga pasahero at kargo ang MV Roro Master 2 nang magkasunog sa barkong nakadaong sa Abra de Ilog Port sa Occidental Mindoro. Sa ulat ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog, pasado alas 9 ng umaga nang biglang sumiklab ang apoy sa deck generator ng barko. Wala namang nasaktan sa halos 70 sakay ng barko at naapula ang sunog matapos ang 20 minuto. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Sa Northport Passenger Terminal sa Maynila, pauwi na sa probinsya ang ilang pasahero para sa Semana Santa. Kasi pag Holy Week na, next week na, dami ng pasahero. Makasikip na talaga. Kaya agahan ko na ang pag-uwi kasi malayo po yung sa amin eh. Pamahal na yung ticket pag Holy Week na. Ayon sa Philippine Ports Authority, asahan ang dagsa ng tao simula April 14 hanggang 20. Posible raw umabot sa halos 2 milyong pasahero ang maglalakbay sa mga pantalan sa buong bansa. Mas mataas kumpara noong nakarang taon. Ito po'y bunsod na nagsabay po kasi itong Holy Week sa kayong summer season. No? From last year po, it's March, and ngayon po April. So karamihan sa mga kababayan natin, yung iba po isasabay na yung travel nila sa bakasyon, ngayon po Holy Week. Nagbabala naman ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa publiko laban sa isa umunong peking website. Paalala ng PITX, ang kanilang opisyal na website ay www.pitx.ph. Mas mabuti raw na bumili ng ticket sa mismong terminal o bus company para hindi maloko. Naghahanda na rin ang mga airline company sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. May mga inihandang libreng shuttle para hindi maabala sa paglipat sa mga terminal. Inaasahan naman ang nasa 150,000 turista sa Baguio City sa susunod na linggo. Mas makakabuti raw na maagang planuhin ang biyahe at siguraduhin sa lehitimong booking sites lamang kumuha ng accommodation. Unfortunately, there are fake pages or fake accounts that offers. We have a tourist support platform. So we have our FB page is active 24/7, so they can just message anytime. We have agents who can address their concerns. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Mahigit 3,000 na ang bilang ng patay sa magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar noong March 28. At isa po sa kanila, kumpirmadong Pilipino. Saksi, si Mark Salazar. Mahigit 1 linggo mula nang gumuho ang Sky Villa Condominium dahil sa magnitude 7.7 na lindol sa Mandalay, Myanmar. Isa sa 4 na Pilipinong naiulat na nawawala roon, kumpirmadong nasawi. Napanood ni Kathleen Aragon via video call ang pag-cremate sa nasawing asawang si Francis sa Myanmar kanina. Yung hope namin sa Panginoon talaga na maibabalik siya sa amin ng buhay. Yung hope namin. Though, yun nga, yung sa nabalitaan na namin nangyari, nagpapasalamat pa rin po kami kasi naibalik siya sa amin, nakita namin siya. Naulila ng OFW ang 2 anak na edad 4 at 2. Yung sakit na nararamdaman ko ngayon, hindi ganun yung nararamdaman nila. So gusto kong maalala nila yung tatay nila na masiyahin, na mahal sila. Hindi yung pain ngayon na nararamdaman ko. Patuloy ang paghahanap sa 3 pang Pilipinong nawawala kasunod ng lindol. Umabot na sa mahigit 3,600 ang nasawi sa lindol noong March 28 ayon sa mga opisyal ng Myanmar. Mahigit 5,000 ang sugatan at mahigit 140 ang nawawala. Ayon sa opisyal ng Thailand na bumisita roon kamakailan, kailangan ng mga field hospital ang pagkain, water filter, dagdag na shelter at kulambo. Di bababa sa 24 naman ang patay sa lindol sa Thailand.
17 sa kanila mula sa ginagawang skyscraper na gumuho noong lindol. Mahigit 70 ang nawawala pa rin. Kabilang sa iniimbestigahan ng construction plan ng gusali, pati ang kalidad ng materyales na ginamit. Dito sa Pilipinas, binigyan diin ang halaga ng pagiging matibay ng mga istruktura bilang paghahanda sa The Big One. Ang tinatayang magnitude 7 na lindol, posible raw nasa Metro Manila ang sentro dahil nasa ilalim nito ang West Valley Fault. Sa mga random inspection na ginagawa ng Philippine Iron and Steel Institute, 30% ng mga bakal na nasusuri nila ay hindi pumapasa sa standards. Worst case scenario, may guguho po yung bahay nyo or building, no? Worst case scenario. So yun ang iniiwasan po natin. Pag bibili po kayo sa tindahan, sukatin nyo po. Minimum length is 6 meters. So kung may panukat kayo, kung mas maiksi sa 6 meters, substandard na po yun. Ang dapat pong tingnan ng ating consumers ay yung logo po na nandun po sa steel bars. Yung logo po, approved po yun ng BPS and makikita po yun sa website po ng BPS. At sa mga bundles po, required po na may bundle tags. Pinapalagay din po or required po ng ating regulation na nandun po yung PS license mark as well as yung license number ng manufacturer. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Halos 14 na milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Negros Occidental. Arestado isang suspect na siya raw nagbabagsak ng droga sa probinsya at iba pang kalapit na lugar. Inaalam pa ng PIDEA kung saan galing ang mga droga. Patuloy ang isinasagawa nilang profiling para malaman kung iisa ang pinanggalingan nito at ng halos 1 bilyong pisong halaga ng shabu na na-recover naman sa Calapan, Oriental Mindoro. Wala pa pahayag ang suspect. 42 Chinese national ang inaresto sa isang resort sa Quezon at karamihan po sa kanila hindi dokumentado. Saksi si John Consulta, exclusive. Kasama mga tauhan ng Bureau of Immigration at PAOK, pinasok ng mga tauhan ng Calabarzon Police ang resort na ito sa Alabat Island sa probinsya ng Quezon. Inabutan sa loob ng high-end resort ang 42 Chinese nationals. Karamihan, pawang undocumented. Ayon sa PRO4A, nakatanggap sila ng impormasyon ng mayat-mayang pagbiyahe via Roro ng by batch ng mga nakaban na Chinese nationals papasok sa isla. Iba't ibang trabaho raw ang pinapasok ng mga nahuling Chinese nationals na nakatira raw sa resort at sarado sa ibang turista. Because of the volume, no? Yung influx nila and pag sumasakay kasi sila ng barko papunta doon sa isla is hindi na sila lumalabas doon sa van na sinasakyan nila. Kinukumpirma ng PAOK kung ang mga nahuling Chinese ay galing sa Pogo sa Porac at ibang lugar na nakaiwas sa kanilang mga naging operasyon. It's quite normal na makakakita ka ng mga foreign nationals doon. So, eto na naman yung sinasabi nating hiding in plain sight. Ano? So, siguro nakakita sila ng ito yung isa sa pinakamagandang lugar kung saan pwede silang magsimula ng kanilang scamming activity. Wala pa ring pahayag ang mga naarestong Chinese nationals. Dadalhin sa tanggapan ng BI ang mga naarestong Chinese para sumailalim sa proseso. Meron din tayong mga nakita ng mga undocumented aliens at saka mga working without permits. Sila po lahat ay sasampahan ng deportation case dahil sa paglabag po nila sa ating mga batas. Pagkatapos po nito sila ay ide-deport at iba-blacklist. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Hindi po gaya sa Senado kung saan kalahati lang ng 24 na pwesto ang kailangang punan tuwing eleksyon. Lahat po na upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso kailangan punan kada botohan. At ngayon po eleksyon, 317 upuan ang pinaglalabanan. 20% po niyan pupunan ng mga mailuluklok na kinatawan ng mga party list. Pero ano nga ba ang party list at ang kanilang kahalagahan sa pamahalaan? Alamin sa pagsaksi ni Nico Wahe. 1995 nang maisang batas ang Party List System Act. At sa mga nagdaang eleksyon mula noon, alam ba ng mga Pilipino kung ano ito? Hindi ko alam yung party list na yun. Paano ka bumoboto dati?
Paano na, yung ano lang makita ko na na pangalan, katulad pag umiinom sa amin mga kasama namin, na nirecommend. Hindi ko po talaga alam yun. Parang company ba yun o ano? Pero parang nalilito rin ako kung ano bang ano yan eh. May 3 grupo na maaaring lumuhok sa party list system. Nariyan ang mga sectoral parties or organizations na kumakatawan sa mga marginalized at underrepresented sectors o yung mga hindi napapansing grupo sa bansa, pati sa mga sektor na walang well-defined political constituencies. Kasi wala silang baluarte, wala silang teritoryo na talagang solid yung support sa kanila. Dito pumapasok yung party list system. Ang objective ay i-representa yung kanilang region, advocacy, interest, or sector. Maaari ring lumahok ang national parties at organizations, gayon din ang regional parties at organizations. Depende sa dami ng boto ang basehan para makakuha ng upuan sa House of Representatives ang party list. Irarank ang mga party list batay sa bilang ng boto. Ang mga nakakuha ng at least 2%, garantisadong mabibigyan ng tig-isang seat. Ang makakakuha ng lampas sa 2%, pwedeng mabigyan ng hanggang 3 seat. Kung di pa ubos ang mga posisyong nakalaan sa mga party list, pwede pa rin makakuha ng posisyon yung mga hindi umabot sa 2%, batay sa kanilang ranking sa boto, hanggang sa mapuno ang mga posisyon para sa party list. Sa House of Representatives, 80% o 254 seats ay bubuin ng mga Congressional District Representatives. 20% naman o 63 ng mga yan ay magmumula sa mga party list. Kaya talaga bang marginalized o underrepresented ang kakatawanin nila? Sa pag-aaral ng election watchdog na Kontradaya, natuklasan nilang 40 sa party list ay konektado sa mga political dynasty. 25 naman ay sa mga malalaking negosyo. 18 naman ay konektado sa mga pulis o militar. 11 mayroon daw kahina-hinalang advokasya. 7 ang may kaso kaugnay sa korupsyon. Ayon sa isang political scientist, may problema talaga ang party list system kaya nakakapasok ang ibang hindi naman nararapat sa posisyon. Nagkaroon daw kasi ng 2 desisyon ang Korte Suprema kaugnay sa interpretasyon ng Party List System Act. Yung isa kay Justice Art Panganiban at yung isa naman ay si Justice Antonio Carpio. No? Doon sa kay Justice Panganiban, no, sinusugan niya yung spirit of the law ayon sa Constitution na ang party list system ay isang social justice tool na dapat ay para sa mga marginalized at underrepresented at iba't ibang sektor ng lipunan. So nakalista yung ibang sektor at iba pa. No? Para naman kay Justice Antonio Carpio, ito ay proportional representation. Ito ay tungkol sa partido. So whether partido ka ng sektor o partido kang nasyonal o partido ka ng rehiyon o lokal, ang pinalalakas mo dapat dito, partido at hindi personalidad. Ang desisyon ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang umiiral ngayon. Hindi kailangang miyembro ka ng sektor na nire-represent mo. Basta pareho kayo ng advokasya. This opened the floodgates for all the dominant interests to raid the party list system and appropriate the spirit of the law and the party list election towards the interests of dynasties, celebrities, and even contractors. Unfortunately, yan na nga yung nakita natin na trend the past elections. So, kung ikaw ay political family, ang party list, kung kontrolado mo ang probinsya mo o ang syudad, you have 200,000 votes, at least you get 1 seat in the party list system. Sa ngayon, iba't ibang panukala ang nakahain sa Kamara at Senado para sa reforma ng party list system. Dati na rin sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kailangang amyendahan ng Party List Act. Kasi may mga pumasok because madami na rin pong mga political families ang nagke-create ng party list. Kasi na-realize na nila, bakit nga pa total naman, pag nagkampanya, isang balota lang, isang sample balot, di tayo na lang ang magpatakbo. Kaya sa'yo magsasama tayo. So madami na rin pong ganon. And alam natin, kahit paano may boto kasi sila Tapos so yung traditional na mga party list organizations, nawawala.
nawawala. Yan na po yung present reality. Maraming nagsasabi na dapat i-abolish na dahil wala naman silbi. Ang sa akin, hindi dapat i-abolish, kundi ayusin. Tulad ng palagi nating sinasabi, nasa kamay ng mga botanteng Pilipino ang desisyon kung sino ang maluluklok sa pwesto. Dapat tignan ng botante, whether kandidato yan or a party list group, ay ano ba yung plano, ano yung programa. Kasi kung general motherhood statements lang ang sinasabi ng isang party list group, ay iwasan natin yan. Kailangan makakita tayo ng plano o programa talaga. Sa dami ng party list na tumatakbo ngayong eleksyon, iisa lang naman ang maiboboto ng bawat isang botante. Bagamat isa lang, siguraduhin ang boto mo ay kakatawan sa sektor na kadalasan ay walang boses para matulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. 33 araw na lang bago ang eleksyon 2025 at tuloy-tuloy ang masugid na panunuyo ng mga kandidato sa pagkasenador sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ating saksihan. Nakipagdialogo sa mga mangingisda ng Calapan Oriental Mindoro si Ronel Arambulo. Kasama niya si Liza Masa. Si Representative Arlene Rosas, isinulong ang proteksyon ng LGBTQIA+ sa Tarlac. Tutol si Teddy Casino sa dredging operation sa Occidental Mindoro. Suporta sa mga lokal na lider ang binigyan diin ni Senator Pia Cayetano sa Nueva Ecija. Reforma sa K-12 system ang isinusulong ni David D'Angelo. Pagpapalakas sa mga korte laban sa korupsyon ang nais ni Attorney Angelo de Alban. Lumahok sa isang prayer vigil sina Mimi Doringo at Amira Lidasan sa Bugsok, Palawan. Pagtuldok sa political dynasties ang tinalakay ni Locke Espiritu. Pantay-pantay na sahod at reforma sa lupa ang ilan sa binigyan diin ni Modi Floranda, Jerome Adonis at Danilo Ramos sa Oriental Mindoro. Pagpapalawig ng OFW Hospital ang isinulong ni Senador Bongo. Sa Pangasinan, naglatag ng plano sa food security si Ping Lacson. Pagpapaulad ng turismo ang isinusulong ni Senador Lito Lapid sa Laguna. Nakiisa sa araw ng kagitingan sa Lanao del Norte si Congressman Rodante Marcoleta. Si Kiko Pangilinan, pagpapabuti ng lagay ng magsasaka at mangingisda ang itinulak. Hinikayat naman ni Ariel Carubin ang mga kabataan na ipaglaban ng bansa. Nangampanya naman sa Navotas at Malabon si Willie Revillame. Kinondena ni Senator Francis Tolentino ang bagong pangharas ng China sa West Philippine Sea. Pagamyenda sa Rice Tarification Law ang gusto ni Benhur Abalos. Nag-ikot sa Bicol Region si Mama Aquino. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Umakyat na po sa mahigit 100 ang patay sa pagbagsak ng kisame sa isang nightclub sa Dominican Republic. Kabilang sa mga nasawi ang isang singer, governor at dating Major League Baseball player. 155 naman ang naitalang sugatan. Patuloy ang paghahanap at pagsagip sa mga natabunan. Ayon sa mga otoridad, hindi pa nila hawak ang eksaktong bilang ng mga nasa loob ng nightclub nang mangyari ang trahedya. Nalalapit na ang pagdating ni Mikael Jr. Sa bagong post ni Megan Yang, iflinex niya ang kanyang baby bump. Hindi rin nila maitago ni Mikael Diaz ang excitement na makita na ang kanilang baby boy. 28 weeks pregnant na ngayon si Megan. Ibinida ni Ding Dong Dantes ang bagong set ng kanyang top-rating game show na Family Feud. Ang ipinagmamalaki nilang set, terno, sa ginagamit na stage ng Family Feud sa Amerika. At hindi na lang mga player ang mag-enjoy dahil maging ang studio audience may pagkakataong manalo ng cash prize. Bukod sa Family Feud, nakatakdang magbalik serye si Ding Dong. Yes, definitely. So abangan nila. Anytime this year mag-uumpisa na po yun. Sugatan na isang lalaki matapos atakihin ng buwaya sa Sofronio Española, Palawan. Ayon sa kapitan ng barangay, habang nanguhuli ng hipon sa ilog ang lalaki, ay biglang sinunggaba ng buwaya ang kaliwa niyang binti. Nakipagbunuraw ang biktima at ilang beses na sinaksak ang buwaya hanggang makawala siya. Dinala sa ospital ang biktima para gamutin.
Mga kapuso, meron na po ba kayong mga balak ngayong Semana Santa? Dahil meron po mga lugar na swak puntahan depende sa inyong magiging trip. Alamin natin yan at ating saksihan. Preskong hangin, magandang tanawin, at tunog ng alon sa baybayin. Talaga namang relaxing ang magpunta sa beach, lalo ngayong grabe ang init. Kaya nga ang iba, sinusulit na maligo sa dagat tulad sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Para po mag-swimming. Opo, tsaka family bonding na rin po kasi minsan lang magkasama-sama yung family. Dahil dagsa ang beachgoers, todo bantay ang mga magulang. Para po masabihan sila na wag po silang pumunta sa malalim na parte para po hindi po sila malunod para po sa kanilang safety po. May nakabantay ring lifeguard. Di naman pahuhuli ang mga ilog gaya ng Nabaoy River sa Malay Aklan. Bukod sa swimming, pwedeng subukang maligo sa kawa at iba pang aktibidad tulad ng all-terrain vehicle ride at zipline. Kung mapapadpad naman sa norte, suwak para sa Semana Santa ang pumunta sa Burgos, Ilocos Norte. Bukod sa preskong hanging dala ng wind farm, may Station of the Cross na may magandang tanawin. Kung gusto naman sa mismong simbahan, ituloy na ang biyahe papuntang Paway. Naroon kasi ang St. Augustine Parish, kung saan ang mga Station of the Cross nakaukit sa mismong pader ng Paway Church. One with nature naman ang Via Crucis sa Datu Odinsinsuat, Maguindanao del Norte. Matatagpuan yan sa Our Lady of Lourdes Grotto, the presko rin dahil napaliligiran ng mga puno. May Station of the Cross para sa di makapaglakad ng malayo. At mayroon ding mas malawak na estasyong nakaukit mismo sa pader ng grotto. Pwede ring manalangin sa kapilya at sa religious image ni Our Lady of Lourdes na para sa mga deboto. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.